Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo, gayon din ang aking sarili, nakatakutan si Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng kanyang sinabi sa kanyang dakilang aklat. At kayo ay magdala ng inyong mga panustos, ng inyong mga baon. At tunay na ang pinakamainam na maibabaon ninuman ay ang takwa o ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan ninyo ako o mga taong may bukas na pag-iisip. Gayon din sinabi niya, tunay na ang pinakamarangal sa inyo para kay Allah ay ang pinakamay takot sa inyo sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa ay ang pangilag ng tao na suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsisikap na magawa ang tama at kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takwa ay nasa puso na siyang pinagmumulan ng lahat ng ating mga pinaniniwalaan, lahat ng ating mga sinasabi at lahat ng ating ginagawa. Puso na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at takwa hahuna, habang tinuturo niya ang kanyang dibdib. Ng takwa, bagaman ito ay isang bagay na nasa puso, ito ay nakikita ni Allah kahit ito ay nalilingid sa iba. At gayon din, ang takwa ay hindi rin naman isang bagay na maaring magpapanggap ang tao na taglay niya sa pamagitan ng pag-arte, sa pamagitan ng pagdadrama, sa pamagitan ng isang paraan ng pagbibihis o isang paraan ng pagkilos. Ang takwa ay lumilitaw sa tao, sa kanyang mga damdamin, sa kanyang pananalita, sa kanyang kilos, at sa kanyang pagpapahalaga sa relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa ay isang bagay na nagtutulak sa mananampalataya na gawin ang lahat ng uri ng kabutihan. Na maaari nating masabi na dahil ang takwa ay nasa puso, ito ay kabilang sa mga gawaing pagsamba ng puso. Katulad ng ikhlas, katulad ng tawakkul, katulad ng iman, lahat ng ito ay nasa puso. Subalit, inaasahan sa tao na sino mang nag-aakala sa kanyang sarili na siya ay may takwa, na isabuhay niya ang takwa na ito dahil ang relihiyon na ito ay hindi relihiyon na nag-aangkin lamang ng pananampalataya na nasa puso, dahil ang ating iman o pananampalataya, ito ay qaulun bil lisan, wa tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'a, wa yankusu bil ma'siyah. Ang ating pananampalataya, ito ay sinasabi ng ating mga dila, pinatototohanan ng ating mga puso, at isinasabuhay ng ating mga katawan. Nadaragdagan sa pamagitan ng pagsunod kay Allah at nababawasan sa pamagitan ng pagsuway sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bawat isa sa atin ay nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat isa sa atin ay nagkukulang sa kanyang mga obligasyon kay Allah. At maaaring ang mga pagkakasala pa nga na ito ay hindi lamang pagkakasala kay Allah lamang, bagkus ay nagiging mga pagkakasagasa, pagbabaliwala, pagbali, o paglapastangan sa karapatan ng kapwa natin tao, na parehong may tuturing na kasalanan. Parehong may tuturing na kasalanan, ang kasalanan kay Allah at ang kasalanan sa kapwa natin tao. At sa bawat isa sa mga kasalanan na ito ay mayroon lamang nag-iisang wajib na dapat gawin ng tao, at ito ay ang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay maaring naririnig natin ng madalas ay naririnig natin sa mga aralin. Subalit mainam na mapapayuhan ng isa't isa ang isa't isa tungkol sa bagay na ito, dahil ang tauba ay isang bagay na kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palagi ang nagsasagawa nito.
Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni atuba ilallahi mi'ata marra." Inni atuba ilallahi yawmiyan fi kulli yawmin mi'ata marra. Tunay na ako ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw ng 100 ulit. 100 ulit ng paghingi ng tawad kay Allah. 100 ulit ng pagtatama sa kanyang niya. 100 ulit ng pagtatama sa kanyang gawa, sa kanyang sinasabi. Nang mga ito, ang tauba na ito na ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa isang tao na pinatawad na ang kanyang mga kasalanan ay tunay na kakaiba at kamangha-mangha. Subalit sa kabila nito, siya ay nagsasakatuparan nito. Paano pa kaya tayo? Kaya marapat na sikapin ng bawat isa sa mga Muslim na masunod ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay na ito, na palagi siyang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag siyang magmamalinis. Naiisipin niya na hindi siya nagkakasala o iisipin niya na hindi siya nagkakamali. Lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa karapatan ng mga tao at karapatan ni Allah unang-una sa lahat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tauba ay merong tinutukoy ang mga scholar na mga syurut o mga kondisyon upang ito ay maging tama. Dahil ang tauba, hindi sapat na ang tao ay magsasabi ng astaghfirullah. Nang salita na ito, maaring namumutawi palagi sa bibig ng tao, subalit hindi naman nagmumula sa kanyang puso. Dahil mayroong mga tao na ang mga salitang ito para sa kanila ay mga bagay-bagay na lamang na tulad ng lahu, tulad ng mga salitang walang saysay na nagiging nakagawian na nila, nasasambitin, subalit hindi nagmumula sa kanilang mga puso. May mga tao na maririnig natin sa kanila ang mga bagay na ito, subalit hindi sapat ang pagsasabi ng astaghfirullah upang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tauba unang-una ay nangangailangan ng nadam o ng pagsisisi. Pangalawa, al-ikla'u minad-dunub, ang pag-iwan sa kasalanan. At pang-apat, warafduha wa tarkuha mustakbilan, ang pag-iwan ng tao sa kasalanan na ito para sa hinaharap na siya ay magkakaroon ng pang-apat, ang kanyang paninindigan na hindi na siya magbabalik sa kasalanan na ito. Apat na kondisyon, ang unang-una rito ay ang nadam o ang pagsisisi. Pagsisisi na nag-uugat muli sa puso. Bakit? Dahil ang tunay na nagsisisi ay mayroong ikhlas. At ang ikhlas ay nagmumula rin sa puso. Ikhlas na nagmumula sa pagiging matapat ng tao sa kanyang sarili na siya nga ay nagkakamali, na siya nga ay nagkukulang. Dahil ang tao na hindi umaamin na siya ay nagkamali o nagkasala, hindi siya hihingi ng tawad kay Allah. Hindi siya magbabalik loob sa kanyang kasalanan na ginagawa dahil iniisip niya na wala naman siyang kasalanan na nagawa. At maaaring mangyayari ito sa iba't ibang mga kadahilanan. Maaaring isipin ng tao na hindi naman siya nagkasala dahil hindi niya talaga alam na nagkasala pala siya. O maaaring isipin ng tao na ang kanyang kasamaan na ginawa sa kanyang kapwa, mga panlalamang, ay may karapatan siya rito. O meron pa siyang iba't ibang mga palusot. Neither way, para sa mangmang, magkakaroon pa rin siya ng pananagutan dahil obligado sa kanya na malaman ng bagay-bagay. At para sa isang hindi naniniwala na siya ay nagkakasala, ang tao na ito ay tunay na nagtataglay ng katangian ng nifaq, katagian ng pagiging munafik, ng pagpapanggap. Na ang mga tao na ito, sa sobrang tindi nilang manloko, sa sobrang tindi ng kanilang kasinungalingan, na paniniwala nilang kanilang mga sarili na hindi nga sila nagkakasala. Kaya, ang unang kondisyon ng tauba ay ang pagsisisi na nagsisimula sa pag-amin na tayo nga ay nagkasala. Pangalawa, al-ikla'u minad-dunubi. At ito ay ang pagtigil sa kasalanan na nagawa
sa mismong panahon na ikaw ay nakaalala na ang ginagawa mo pala ay masama. Sa panahon na nakaalala ka na ang ginagawa mo na pala ay pandilibak, sa panahon na nakaalala ka na ang ginagawa mo na pala ay mapanlamang sa iyong kapwa, agad-agad mo itong itigil at magbalik loob agad-agad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Waladina idha fa'ala fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim." Na silang mga tao na kapag nakagawa ng kasamaan o ng api sa kanilang mga sarili ay umaalala kay Allah at sila ay humihingi ng tawad kay Allah sa kanilang mga kasalanan. At ang bagay na ito ay marapat na ginagawa agad-agad. At gayon din, warafduha wa tarkuha mustaqbilan ta'atan lillahi wa ta'diman lahu. Ng tao na ito ay marapat na kumilala na ang bagay na ito ay marapat niyang layuan ng kasalanan. Ang pagiging haram nito ay hindi lamang sa gawain na ito, bagkus maging ang mga wasila o kaparaanan patungo rito ay marapat din nalalayuan ng tao. Kung nalalaman mo sa iyong sarili, inaamin mo sa iyong sarili na ikaw nga ay nakakapanlibak, layuan mo ang mga tao na dahil sa kanila ikaw ay nakakapanlibak. Layuan mo ang masyadong pakikipag-usap sa mga tao at syempre layuan mo rin ang mga chismoso na dahil sa kanilang ugali, maaring nahawa ka sa kanilang mga ginagawa o maaring naisasama ka sa kanilang mga ginagawa. At panghuli sa mga kondisyon na ito, al-azmus sadiq, alla ta'uda fi tilka dunub. Ang magkaroon ka ng paninindigan, totoong paninindigan na huwag ka nang bumalik sa kasalanan na ito. Ng mga scholar, ang iba sa kanila, binibilang nila ito na 4, subalit sa pagbilang nila, una pa rin ang nadam o ang pagsisisi. At magkasama na ang ikla at ang rafad sa pagkakasala bilang pangalawa. At pangatlo bilang al-azmus sadiq, ang hindi na pagbabalik sa kasalanan. At itinuturing nila pa rin na pang-4 ay ang pagbabalik sa mga karapatan na iyong nasagasaan sa paggawa mo ng kasalanan. Na kung ito ay karapatan ni Allah, katulad ng pagkakagawa mo ng shirk at ng bid'ah, ay marapat mo nga itong bayaran sa pamagitan ng pagsisikap na manatili sa pagiging matuwid sa tauhid at sa sunnah. At kung karapatan naman ng tao ang iyong nasagasaan, sa anumang karapatan nila, maging ito man ay karapatan nila sa kanilang buhay, relihiyon, ari-arian, yaman, o kaya ay sa kanilang pag-iisip, salinlahi at dangal, marapat na ang tao ay magbabalik sa mga karapatan na ito nang sa gayon ay maging kumpleto ang kanyang tauba. At ang tauba nga, katulad ng sinasabi, ito ay marapat na sadik, makatotohanan, na hindi maaari ng tao ay mag-iisip na siya ay magbabalik loob, na meron siyang intensyon na gumawa na naman ng kasalanan maya-maya. Oo, nalalaman ni Allah ang ating mga layunin, nalalaman ni Allah ang ating mga intensyon, at nalalaman ni Allah sa pamagitan ng mga ito kung sino sa atin ang makatotohanan sa kanyang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag na nating lolokohin si Allah, lalong-lalo na sa ating mga pagbabalik loob sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang tauba ay bumubura sa lahat ng mga kasalanan na nauna rito. At ang Islam ay bumubura rin sa anumang kasalanan na nagawa ng tao bago pa siya mag-Muslim. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yajubbu ma kana qablihi. Ang Islam ay bumubura sa anumang kasalanan na nagawa ng tao bago pa siya mag-Muslim. Wat taubatu yajubbu ma kana qablaha. At ang tauba ay bumubura sa anumang kasalanan na nagawa bago ang tauba na ito. So, ibig sabihin, kung ang tao ay nakapagtauba na, marapat na siya magsikap na manatili sa pagiging matuwid. At kung siya ay naging Muslim na, marapat na siya ay magsikap na siya ay maging matuwid, na malayo siya sa shirk at sa mga gawaing pagsamba na kanyang iniwan na bilang Muslim. Subalit sa panahon ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Naging malaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na lumalaganap ang kaalaman sa pamagitan ng social media, sa pamagitan ng Facebook, YouTube, Twitter, at iba't iba pa. Subalit nagiging pagsubok din ng mga ito dahil kasabay ng paglaganap ng kaalaman ay ang paglaganap ng kamangmangan. Kasabay ng paglaganap ng aral ng ating mga scholar ay lumalaganap din ang pagliligaw na dala-dala ng mga tao na walang hangad, kundi ang makilala at ang sumikat. Naging uso, hindi lamang sa panahon natin ngayon, bagkus ay mula noong una pang panahon na naikukwento ng mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam ang kanilang mga buhay sa nakaraan. Mayroong mga tao na nagkukwento sa emosyonal na paraan kung gaano sila naligaw dati. At mararamdaman natin sa kanilang mga pananalita ang kanilang pagsisisi. Kaya tanggapin nawa ni Allah ang tauba mula sa kanila. Subalit meron din namang iilan na siyang marapat na tumanggap ng aral na ito. At kung meron man kayong kakilalang ganito ay marapat na makarating sa kanila ang pangaral na ito. Na merong iilan na tila proud pa sila kung ano sila bago pa ang Islam. Pinagmamalaki nila na dati silang babaero, dating basagulero, ipinagmamalaki, na dating bading, ipinagmamalaki, na kung ano-ano, na ang layunin nila ay para bang upang bibilib sa kanila ang mga tao sa kung ano sila noon, na para bang walang saysay kung ano sila ngayon bilang mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bagay na ito ay maituturing pa rin na mujahara. Ito ay ang paghahayag ng pagkakagawa ng kasalanan na nagawa nung nakaraan upang ipagyabang, upang ipagmalaki. Kasalanan na tinakban na ni Allah subhanahu wa ta'ala at maaring patatawarin na niya, subalit ibinida pa ng tao sa iba. Para saan? Para katakutan ka? Para igalang ka? Para kilalanin ka sa iyong mga nakamit nung ikaw ay nasa pagkaligaw pa? Lahat ng ito ay pawang mga maling dahilan upang gawin ng sinuman ang bagay na ito. Bagkus ay walang tamang dahilan upang ang tao ay magmamalaki sa kanyang mga nagawang kasalanan. Walang magiging tamang dahilan. Ang marapat para sa sinumang nagkasala na tunay na nagbabalik loob kay Allah ay ang mahiya sa kanyang mga nagawa. Dati kang pari, ikahiya mo na dati kang pari. Hindi yung proud ka pa. Na pinagmamalaki mo, pinangangalandakan mo, dati kang pari para magkakaroon ka ng VIP treatment sa mga Muslim. Maling intention yan. Maling layunin yan. Pagpapakilala ka ng kung ano-ano pa, kung ano ka noon, walang halaga na yan. Ang mahalaga ay kung ano ka ngayon bilang Muslim. Wala kaming pakialam kung sino ka bago ka pa mag-Muslim. Ang pakialam namin ngayon ay kung ano ang pagiging Muslim mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati ma'afa illa al-mujahirin. Ang bawat isa sa umma na ito ay pinauumanhinan ni Allah, liban na lamang sa mga mujahirin. Ang mujahirun, sila yaong mga naghahayag ng kanilang mga kasalanan, matapos na ito ay halos pinatawad na sana ni Allah. Ng bagay na ito, sinasabi, wa inna minal mujahara an ya'mal ar-rajulu bil-layli amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Ang mujahara, ito ay ang gawin ng isang tao ang kasalanan. Halimbawa ay sa gabi. At siya sa umaga ay patatawarin na sana ni Allah sa kanyang kasalanan na pinagtakpan na rin ni Allah. Subalit, sinasabi niya sa mga tao, amiltul bariha kada wa kada. Ginawa ko ang bagay na ito kagabi. Ang ganito at ganyan. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yukshifu satarallahu anhu. Ma satarallahu anhu. Si Allah, pinagtakpan na ni Allah ang kanyang mga kasalanan na nagawa. Subalit siya ay inahayag niya ito sa mga tao dahil sa kung ano pa mang material na dahilan na nais niyang makamit. Ang tauba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lang ito isang bagay na maliit. Ito ay marapat na maging lifestyle
maging mindset, maging sistema ng pamumuhay ng Muslim, na siya ay palagi ang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang mga kasalanan o anumang pagkukulang. Dahil ang kasalanan, hindi lamang ito pagsuway kay Allah. Ang pagkukulang mo sa pagsunod kay Allah ay may tuturing din na kasalanan at kailangan ng tauba upang ito ay mapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala.